Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Pacific Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, isang sayang na Pasko po sa inyong lahat. Ano? Sayang? Tama po, nadinig ninyo. Sayang na Pasko sa inyong lahat dahil marami na po tayong Paskong sinayang, di ba? Good news po, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para hindi masayang ang Paskong darating. Sa ating episode na Huwag sayangin ang Pasko! Pag-uusapan din natin ang mga sikreto kung paano maging matagumpay sa buhay. Pero bago ang lahat ng yan, bigyan niyo po kami ng pagkakataong batiin kayo ng isang pinagpala at masayang Pasko po sa inyong lahat. Hindi sayang na Pasko. Yes. Kasi pag-uusapan natin ngayon, sana magkaroon po kayo ng masaya at pinagpalang Pasko, mga kapamilya. Yes, at syempre, greetings lang kay Miss Normita Kakam. Thank you so much for always watching Tulong Ko Pa sa Mo Global and also discovering Gina Criste in our segment Usapang Life Insurance. And Okay, also, at again, also, belated happy birthday to Tita Terry Moreno. And syempre, looking forward to see you in our cruise bonding. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Hatid sa inyo ng Earth Baby dahil paniniwala namin one idea can change your life. Or in this case po, one story, isang kwento na pag nadinig nyo, pwedeng magpapago ng buhay. Ang tulong pampagana story natin ngayon tungkol sa isang matandang may sakit. Iyan, ako, malamang makinig kayo mabuti, baka kayo to, matandang may sakit. Okay, sabihin niyo, sir, di po ako matanda, may sakit lang. So, may sakit. Tanggalin nyo na yung matanda. Pero ito po, matandang may sakit na mayaman. O, mayaman. Malamang sabihin niyo, sir, ako'y mayaman. Okay? Alam niyo, may isang mayamang matandang lalaki na nakakaranas ng sobrang sakit ng kanyang mga mata. No? Marami siyang kinonsultang doktor, pero wala pa rin makasolusyon sa kanyang sakit. Ganun talaga, no? At dumaan siya sa napakaraming procedures. Pero lalo lang tumindi ang nararamdaman niyang sakit. Oh, malamang may iba sa inyo nakaka-relate. Dahil misa kayo, may mga sakit kayong tinadanas, lahat na ng gamot, ininom nyo, Yes. wala pa rin. Until may nagrekomenda sa kanya na isang wise man renowned for treating various illnesses. Kaya No? matalinong tao. Itong wise man na to, syempre carefully observed yung mata ng matanda and offered a very peculiar solution. Ito na po yung reseta ng wise man. Sinabihan siya ng monk na mag-concentrate sa pagtingin sa green color. At dahil siya ay mayaman, kumuha siya ng grupo ng pintor at inutusan niya ang mga grupo na pinturahan ng bawat bagay na pwedeng daanan ng kanyang mata ng green. Aba, hindi. Wow, Grabe, mayaman kasi. nayaman talaga. Okay, nangyari. So after few weeks, binisita siya ng wise man para i-follow up ang kanyang progress, no? Habang naglalakad ang monk papunta sa kwarto ng matanda, wala siyang ibang kulay na nakita, kundi ang kulay green. So itinanong ng wise man ng matanda kung ano ang dahilan kung bakit pininturahan ng green ang lahat. Ang sabi ng matanda, sinunod ko lang naman ang payo mo na tumingin lang sa kulay green. Mm-hmm. Naman, di ba? Alam nyo ba, tawa ng tawa po yung monk noong narinig niya ang sagot ng matanda. Sabi niya, sana, bumili ka na lang ng green glasses or green eyeglasses. Napakamura pa at malaki ang perang masisave mo. You cannot paint the world green. Totoo po. Pwede mo i-paint yung bahay mo green, Oo. pero yung buong mundo, hindi. Nako, ang ganda po ng mga lesson po dito. Makinig po kayo mabuti. Baka magamit nyo sa buhay nyo. Okay, lesson number 1. Lahat ng problema ay may solusyon. So, napansin nyo po, itong problema po ng matanda, problema siya sa mata, kung doktor, pinuntahan niya na, until nakakita siya ng wise man, na binigyan siya ng solusyon. Ganon din po. Yes. Hindi po namin alam ang problemang tinadaanan niya. Oo. Isa lang po ang sisiguraduhin namin sa inyo. May solusyon niya. Yung problema niya. Ang problema niya lang, hindi niyo pa alam yung solusyon. Pwede kayong gawin yung ginawa ng mayamang matanda. Yes. Magtanong sa wise man. Sa totoo lang po. Asking for counsel is one of the best way to help you solve your problem. Ang naalala ko yung sinabi ni Steve Jobs. No? Sabi niya, if you haven't found it yet, keep looking. Totoo. Kasi minsan sinasabi natin, hindi ko makita yung solusyon eh. Hanap ka lang ng hanap, makikita mo rin.
Yun po sabi ni Steve Jobs. Kaya po si Steve Jobs naka-develop po ng Apple. Ang punto po niya kasi, alam niya may solusyon. Hindi pa niya nakikita. May problema siya. May solusyon to. Meron yan. Ano po ang ginawa niya? Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakita dahil ng paniniwala niya, makikita niya. Yes. Ang problema ng marami sa atin, kaya kung minsan, yung problema natin hindi nasusolusyonan. Susubok tayo ng 1, 2, 3, 100 beses. Sabihin, Tigil na. wala talagang solusyon. Ikaw na mismo nagsabing wala solusyon. To prove yourself right, what will you do? Hindi ka na maghahanap. Kasi pag nakahanap ka ng solusyon, mali ka. Si Steve Jobs, hindi. Sabi niya, keep on looking. Makikita mo yan. So, para mapaniwala niyang tama siya, hindi siya titigil maghanap hanggat makita niya. Sana yun po ang prinsipyo niyo, lalo this Christmas and coming New Year. Lahat ng problema niyo, may solusyon. Just keep on looking or Oo. asking. Sometimes you cannot see it. Ask. Eto na, lesson number 2. Kapag gusto, may paraan. Yan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Yan! Totoo yan, eh, di ba? Yan! Parang, pag gusto mo talaga, hahanap at hahanap ka eh. Pero pag ayaw mo, sasabihin mo, anak ko, hindi pwede yan, hindi pwede yan. May problema ka ngayon. Ang prinsipyo number 2 na gusto namin lagay sa inyo, kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Gusto mo ba talaga? Promise, makakahanap ka ng paraan. Parang yung matanda, pininturahan lahat. Pininturahan! ng- I-green. Sabi nung wise man, ganun eh. I-green natin lahat yan. Nakahanap siya ng solusyon. Number 2. Pero kapag may dahilan, o kaya Kapag naniwala ka, Na- di ba? Oo. panay excuse ang gagawin Yes. mo, panay dahilan ang hanapin mo. Kasi Pero pag gusto mo, solusyon may na paraan. So ikaw, anong problema yung nagdadaanan mo, may solusyon yan. Tigil-tigilan mo ng magdahilan para makita mo ang solusyon. May mga tao kasi, si nanay kasi, si tatay kasi, ganito kasi, wala akong pera, wala akong ganito, Puro wala. paninisi. Dahilan mo lahat yan. Pwede ba? Hanapin nyo, solusyon, hindi dahilan. Lesson number 3. You cannot change what you see, but you can change how you look at it. Totoo po. May Diba? mga, gaya po na sinabi po ng matanda, pininturahan niya yung buong bahay. Tama yun. Pero hindi mo kayang pinturahan ng buong mundo. Mundo. Ibig sabihin, hindi mo kayang baguhin ang mundo. Pero kaya mong baguhin kung paano tingnan ang mundo. Kaya nga sinabi yung parang the power of filter, no? Mm-mm. Yung sunglasses Mm. or magbumili ka na lang ng green na glasses, diba? So, ibig sabihin, kung matututo po tayo, gusto natin maging green ang ating buhay, lagyan po ng green eyeglasses. So, pagtingin mo, green lahat yan. Kung gusto nyo maging masaya ang buhay, lagyan nyo po ng happy eyes. Kung paano mo tingnan ang mundo, palaging happy. Pwede ba yun? Pwede. Ikaw ang mamimili kung anong klaseng sunglasses o eyeglasses ay susuot mo kahit magulong-magulong mundo. Pag maganda ang eyeglasses mo, na kulay Alam mo, na gusto mo, gaganda po. Alam mo dyan ako hanga sa'yo. Hmm. Kasi minsan, halimbawa, tumitingin ka ng bahay, kahit pangit, maganda yung nakikita mo. Kasi pinipili ko yun. Oo, Ano diba? ba dito? Oo, meron ka nakikitang potential dun sa bahay na yun. And you know what? I learned that from you eh. Nung pinalitan ko yung lens ng mata ko, oo nga maganda. Pero nung una, parang wala akong nakikita maganda doon. Hindi lang yun, hindi lang bahay. Mga pangyayari sa buhay natin. May mga pangyayari sa buhay natin na parang pangit. Pero kung hanapan mo na maganda yung pangit, may maganda po kayong makikita. Ito nga sabi ni Stephen Covey, we must look at the lens through which we see the world, as well as the world we see. And that the lens itself shapes how we interpret the world. So pag maganda po ang lente o isip at puso natin, maganda po ang makikita natin. Pag pangit ang isip at puso natin, pangit po ang makikita natin. Kaya pag panay pangit ang nakikita nyo, may problema po. Lesson number 4. Sometimes great problems requires a simple solution. Ayan po, ang laki ng problema ng matanda, pininturahan ng buong bahay, pero hindi kaya pinturahan ng buong mundo. Sabi ng wise man, sagot sa lahat, sagot Bumili ka niya na eh. lang. Green eyeglasses, kita mo lahat. Green, ganun din po sa buhay niya. Sometimes, minsan, kala niya, ang laki-laki ng solusyon sa problema Ang niya. laki-laki ng Solusyon. solusyon. So, minsan po Correct. yung problema niya malaki. Pero simple lang po ang solusyon, lalo na po matututo tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Katulad na lang ng problema ng maraming Pilipino patungkol sa Nako, ang immigration. dami ng problema dyan ngayon. Oo, kung naghahanap ka, o bakit hindi ka naghahanap, maghanap ka na ng outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos
Call 747-214-7474. Kung gusto niyo po ng Or- free counseling, ito, libre po yung initial consultation nyo, email niyo po ang tulong ko pasamoglobal@gmail.com. At syempre, for your immigration medical exam and Form I-693 completion, bisitahin lang po ang Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. At hindi lang yung para doon, pwede lahat kayo na magaling na family doctor, Yes, sobrang pediatrician, galing. dentist, tawagan niyo po yan. Nako, take it from us. Na-experience po namin yan. Tawagan ng 818-639-0209. Or email tulongkopasamoglobal@gmail.com. Ang ganda po. Magbabalik pa ang tulong ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasamo Global. Dick Garcia po muli. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigyan mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! Alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang wellspring of water in the desert? Yes! Handang dumaloy at magbigay ng lunas sa oras ng pangangailangan. Sa buhay, may mga panahon na parang nauubos ang ating resources. Yung bang tuyot na tuyot ka, katulad ng critical illness na hindi inaasahang sitwasyon. Kung wala tayong protection, parang tuyong lupa sa disyerto na walang tubig. Pero kung meron tayong life insurance with living benefits, may wellspring of water na mapagkukunan. Hindi lang para sa future, kundi para rin sa ngayon. What are the benefits of your life's wellspring of water? Security in tough times. May mahuhugot ka kung sakaling magkasakit ka o mawala ng kita. Talagang ma-appreciate mo kasi pag tagtuyot, may tubig na dadaloy. Peace of mind for your family. Alam mong hindi sila mahihirapan kung may dumating na hamon. And freedom to live fully. Dahil may financial protection ka, mas makakapag-focus ka sa buhay, hindi sa worries. Habang buhay ka, pwede mo nang malasap ang proteksyon, kapayapaan, at katiwasayan. Do you have your life's wellspring of water? Yung bang tubig na mahuhugutan sa panahon ng tagtuyot? If none, get one now! Dahil ang tunay na pagpaplano ay hindi lang para sa hinaharap, kundi para rin sa mas maginhawang ngayon. Be wise, protect your future, and let life flow abundantly. Just like a wellspring of water that never runs dry. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time, for more information about life insurance, mag-email lang sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadaan ko na po tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually rin bibigyan namin kayo ng mga tips na aming napag-aralan na pwede nyo gamitin sa inyong buhay. Ayan. At syempre, bago yan, panoorin muna natin ang aming nuggets of inspiration through simple reminders with lasting impact. Hi everyone! We're here again for another Simple Reminders. with lasting impact. Joy is not the absence of problems. It's the presence of God. Joy is a decision. It is the choice to fix our eyes not on what is wrong. But on what God is doing behind the scenes. It's found in simple acts of gratitude, noticing God's fingerprints in the ordinary, The sunshine, a warm meal, a child's laughter. or a quiet assurance that God is near. Choosing joy doesn't deny reality. It reframes it. It says, yes, this is hard, but God is still good.
and He is still in control. Joy gives strength, it lifts heavy hearts. It anchors our faith when life feels uncertain. This is Erica Garcia. And Avelyn Garcia reminding you to choose joy, not because everything is perfect, But because God is faithful. Simple Reminders, Lasting Impact. Again, please subscribe po sa Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, pag-uusapan natin ngayon ang isang internet article na nabasa po namin na napakaganda patungkol po sa librong Grit ni Angela Duckworth. Ang ganda po ang libro nito, mga nanay, tatay, manager. So, lahat po ng klase tao, you should read this because it will help you understand how to be really Grit, successful. G-R-I-T. No? Ayon sa librong Grit, more important daw ang parang Grit kesa talent. mas matindi daw yung grit kesa sa talent. Kasi maraming tao sabi, pag talented ka, magiging successful ka. na. Oo. Ito po, hindi po. Paniniwala po ng nag-aral dito. Pag may grit ka, kahit hindi ka ganong talented, hindi ka ganong magaling, hindi maganda yung pinanggalingan mo, you can be successful. Kasi grit is about perseverance, no? To persevere means to stick with it. Yung bang magpapatuloy ka sa isang bagay kahit nakaka-experience ka ng difficulty or failure. At yan daw po ang napaka-importanting magkaroon ng bawat tao. At pag ang tao meron yan, wala pong imposible sa kanila. Pwede na lang maabot yung mga pangarap ng kanilang pinapangarap at Inaasam. inaasam-asam niya. Alam nyo, may 6 na bagay na dapat nating malaman sa librong grit. Ito po, hindi na kailangan basahin, papaliwanag po namin. Correct. Kaya lang, maiksi lang po oras namin, hindi ay mapaliwanag lahat. Kaya suggestion namin, pagkatapos yung madinig to, basahin po, bilhin ng libro, basahin para maintindihan yung mabuti yung pinag-usapan. Number 1, grit is a better measurement for success. Matagal nang itinuturing na mahalaga ang talento sa ating tagumpay. Diba? Sinabi natin kanina. Pero sa librong grit, ipinahayag sa atin yung pamamagitan ng scientificong pag-aaral na ang grit ay may higit na mahalaga. No? Mahigit na mas matindi yung antas nito kaysa sa talent lamang. At totoo diba? lang po, kahit po sa ating personal na experience, alam po natin yan. Sample lang po. Sino po ang valedictorian at salutatorian ng elementary at high school niyo? O baka meron. Sipin niya, tanong, lahat ba sila naging successful? Hindi. Kung minsan nga po, pag nag-reunion kayo, magugulat kayo. Yung estudyanteng kaklase nyo na parang walang kakwenta-kwenta, walang kinabukasan. Siya ba yung matagumpay? So, ano nangyari? Kung minsan nangyayari po, kasi nga po, hindi daw po lang talent ang galing ang magdidetermine kung magiging successful ka. It's grit. Katulad na nabanggit natin kanina, no? Sabi ni Angela Duckworth, grit is sticking with things over the very long term until you master them. Yung bang hindi ka titigil, patuloy hanggang mamaster. Ano man po yung problema yon, haharapin niya, pag-iisipan niya, susolusyonan niya until malagpasan niya. Yun po yung grit. At pag meron po kayo niyan, o yung apo niyo at anak niyo, malaki po posibilidad maging successful yan. Pero kung wala, problema po. Sabi nga na sa libro, some people get 20 years of experience, while others get 1 year of experience 20 years in a row. Ito po yung mga pagkakataon pong sample na may isang empleyado, 20 years na, yung pa rin ang posisyon niya, 20 years ago hanggang ngayon. May ibang empleyado naman po, 3 taong pa lang nagtatrabaho, pero napakataas na po ng posisyon niya. Kasi nga po, hindi natuto, hindi nagkaroon ng grit. Number 2, high performance comes from ordinary acts. Ang ganda po yan. Ibig sabihin, Oo. yung magagandang resulta daw po ng buhay nang gagaling sa mga simpleng bagay na ginagawa extraordinary. Oo, yung disiplina, di ba? Sabi nga ni Darren Hardy, a daily routine built on good habits and discipline separates the most successful from everyone else. No, talagang cut above the rest kasi the routine is exceptionally powerful. Sample lang, wag na kayong lumayo. Exercise. Yung mga nag-exercise araw-araw, regularly, yung po talaga maganda. May resulta. May mga tao nag-exercise buong araw, pero katapos nun, tapos na. Yun hindi pa pagkain. Yung tao po kumakain ng tama regularly, mapasin yung physically. Pero hindi po kumakain ng tama, yun po sa akin ang problema. Kaya napaka-importante po yung simpleng pagkain, simpleng pagbabanat ng buto will make you a better person if you will continually do it for a long period of time. Sabi ni Paula White, your future is found in your daily routine.
Alam mo yung paggising mo sa umaga, ano yung ginagawa mo? Successful people do daily what others do occasionally. So, ibig sabihin na po, sikreto, pag may alam kang tama, gawin mo araw-araw, gaganda buhay mo. Oh. Hindi dahil ginawa mo isang bagay, gaganda ang buhay mo. Kailangan gawin mo yun araw-araw, regularly, as discipline as possible. Si Joe Louis naman, ang sabi niya, a champion doesn't become a champion in the ring. Hindi yung champion siya doon lang, di ba? He's merely recognized in the ring. His becoming happens during his daily work. Ibig sabihin yung practice po, yung training, doon po nangyayari. Number 3. Grit is about stamina, Yan. not intensity. No, what does stamina mean? Ano ba ibig sabihin ito? The ability or strength to keep doing something for a long time. Yung pangmatagal. Oo, hindi dahil passionate ka, intensity ka, ganado ka, kung yung successful ka, hindi po ang Yes. problema po pag kumisa, ilang oras pa lang, tapos ka na, pagod ka na. Unlike po yung may grit po, kahit sa simula parang hindi po ganado, pero gawa lang po niya nagawa. Hindi niya gusto, ginagawa niya. Pagod niya, ginagawa niya. Nainis siya, ginagawa niya. Galit siya, ginagawa niya. Patuloy niyang ginagawa isang tama kahit ano nararamdaman niya. Yan po ang magiging. Kaya pala hindi maganda yung nigas ko. Oo. Yung simula lang. Kasi how you start is important. But it is how you finish that counts. Di ba? In a race for success, speed is less important than stamina. Kahit pagkabilis-bilis mo, pagkatapos mo magbilis, napagod ka, tumingil ka, inamatay ka, tapos ka na. Oo. Pag may stamina ka at may grit ka, kahit mabagal ka, pero patuloy mo ginagawa yung tama, magiging success. Dagdag pa nga ni Forbes, the speaker outlasts the sprinter. Number 4. Decide what not to do. Kasi iniisip natin lagi, decide what to do. Ito yung not what to do. Madalas iniisip natin yung mga bagay na ito gagawin ko. Pero kung minsan, nakakalimutan natin isipin o paghandaan ang mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Totoo po, kung merong to-do list, dapat merong not to-do list. Ibig sabihin mo, ito hindi ko gagawin, hindi ko nakalam, hindi ko naninigarilyo, hindi ko gagasusin ito, dapat meron po kayong ganon. At napansin nyo po, pag you start to stop the things na hindi nyo dapat gawin, unti-unting gaganda. Delete those non-essentials. No? Put them in your not to do list and commit to letting. Number 5. Purpose will give you grit. Yan. So when you find your why, W-H-Y, you don't hit the snooze no more. Di ba? Hindi mo na gagawin yun. You find a way to make it happen. So, napaka-importante po, sa lahat ng ginagawa nyo, tanongin nyo, bakit ko ba ito ginagawa? Oo. Kasi po, pag hindi po malinaw, number 1, number 2, malalim, kung bakit nyo ginagawa ang isang bagay, madali kayong bibigay. Pero pag Correct. malinaw, malalim, matindi ang dahilan ba't nyo ginagawa, kahit anong hirap, kahit anong problema, tutuloy nyo po hanggang sa dulo ng walang hanggan. Knowing your life's purpose is the first step toward living a truly conscious life. Kaya a life purpose provides us with a clear goal, a set finish line, no? To truly, you truly want to reach. Yung bang aabutin mo yung finish line. Kaya napaka-importante po yung matinding dahilan. Number 6. The way you deal with failure determines your success. Yan, napaka-importante po. Kung paano daw po nyo harapin, tratuhin ang kasawian, magdidetermine daw po yan kung kayo magtatagumpay. Yes. Tandaan nyo to, lahat tayo masasawi. Malamang mas maraming kasawian kaysa tagumpay. Correct. Totoo po yan. Kaya matuto po kayo. Pag nasawi po kayo, ang ilalagay nyo sa isip nyo, okay lang yan. Marami na taong nasawi, nag-successful. Pangalawa, pagkakamali yan. Tama ko yung pagkakamali ko and one day, I'll be successful. Sabi nga Continue. ni Robert Kennedy, only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Yan, napakaganda po yan. Si Dennis Failure naman. should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It Yes. is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. Ayan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para hindi masayang ang Pasko darating. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Wag Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kalaman kung saan hanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kalaman sa buhay. Correct. At syempre, pag-uusapan natin ito, ilang araw na lang, Pasko na. Yan! At Sana maging makabuluhan ang pagdiriwang nyo ng Paskong darating. Pero alam nyo ba na maraming Pasko ang nasayang? Nasayang, Oo, bakit? malamang tanong ninyo, paano ito nasasayang? Yan, ito pa, paliliwanag ko namin sa iyo. Makinig po kayo mabuti. Baka isa kayo sa mga taong Nagsayang. nagpapasko na nagsasayang. Nasayang ang Pasko dahil hindi nangyari ang dapat mangyari. Number one. Number two, nasasayang ang Pasko pag hindi niya ginawa yung dapat niyo gawin sa Pasko. Bakit? Dahil hindi natin, iba naman po, hindi nagagawa yung dapat gawin dahil hindi nila alam yung dapat nila gawin. At ito po yung araw na ginawa ng Diyos na baka gawin nyo na dapat niya gawin at papaalam po namin yung mga dapat nyo. At yung iba, ito nakakalungkot, hindi alam kung bakit may Pasko. Ay, mas masakit Akala yun. lang nila exchange gift lang, Totoo di ba? Ikaw, gaano na karaming Pasko ang nasayang mo? Sana, wag na nating sayangin ang Paskong darating. Sana this Christmas will be the best Christmas ever. Totoo lang po, habang nakikinig po kayo, nanonood po kayo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo? Bakit nga ba may Pasko? Yes. Bakit ba nag-uubos kami ng pera para sa Pasko? Ang regalo, party at kung ano pa. Kung di nyo po malinaw sa inyo, malaki po problema. Pero today po, may be the day na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Good news! Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para hindi na masayang ang Paskong darating. Sa ating episode na Huwag Sayangin ang Pasko! Okay na po. Isa-isayin po natin yung mga nangyayaring pagsayang sa Pasko. At hanapan din po natin ang solusyon para hindi na masayang ang Pasko. So makinig po kayo mabuti sa mga sayang. Okay, sayang na Pasko number 1. Sayang ang Pasko kung matigas ang ulo at puso Yan. mo. Makinig po kayo mabuti. Isa o sa napaka-importanting bagay na nangyayari sa Pasko. Marami po sa atin matitigas ang ulo, matitigas ang puso, kaya nasasayang po yung diwa ng Pasko. Kung kayo po ito, makinig kayo mabuti. Kung hindi kayo, makinig kayo mabuti. Baka pagkatapos natin na may discuss to, maisip nyo, kayo pala tong pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin. Meron ka bang matagal mo nang dapat gawin, pero sa tigas ng ulo mo, hindi mo ginagawa? Diba? Kung minsan sa tigas ng, hindi lang ulo, puso, no? Hindi mo pa ginagawa. So, isipin nyo mabuti. Right now, isipin mo mabuti. Meron ka bang gusto mong gawin last year ng Pasko na hindi mo nagawa? Sayang yung Pasko last year dahil dapat nagawa mo na yun last year. Kaya lang hindi mo nagawa. Pwede ba ngayon pag-isipan mo yon? At ngayon pa lang, wala pang Pasko, pag-isipan mo na kung paano mo magagawa itong isang bagay na to na hindi mo nagawa, na sayang yung Pasko, at this year, wag mo nang sayangin. Oo, alam mo, Ano yun? naalala ko nga, di ba, mismong si JCPenney, na kumbaga sikat sa clothing, sa fashion. Sabi niya, Christmas is not just a time for festivity and merrymaking. It's more than that. It's a time for contemplation of eternal things. No, the Christmas spirit is a spirit of giving and forgiving. So, yun po sa kanya. Ayon po kaya JCPenney, Christmas is about giving. You know that. Oo. Wala tayong problema doon. Pero may dinagdag po siya. Christmas is about forgiving. Kasi marami talaga sa atin na nasasaktan. Mm-hmm. Nasaktan na dun sa buong taon. Siguro bago matapos ang taon, magpatawad na. Nasaktan last year. So, anong punto ko po? Baka mayroon sa inyo. Sasayangin nyo na naman tong Paskong darating dahil kailangan nyo magpatawad sa mga nagawa ng mga taong nakapaligid sa iyo this year o Yeah. sa mga nakaraang taon na hindi pa napatawad. Maybe this is the right time for you to forgive. At kung minsan masyado tayong nalilibang sa maraming bagay sa Pasko. Di ba? Ano yan? Christmas party, Christmas gifts, Christmas celebration, at maraming-rami. Meron pa nga iba-iba Christmas Santa, mga kung ano-ano, di ba? Oo, White Elephant, maraming pa iba nakakalimutan na natin. Meron pang Secret Santa. Secret Santa. Oo, diba? Dami po natin pinagkakaabalahan, pero kung minsan po, nakakalimutan natin that Christmas about giving, wala tayong problema. Yung forgiving po nakakalimutan natin. Oo, nakakalimutan tuloy natin ang ibang mas mahalagang bagay.
No, baka may dapat ka pang patawarin na hindi mo pa napapatawad. O baliktad, baka may... Gawin mo na nito. Oo, may dapat kahinga ng tawad. So my point is, pakiisip kasi po, ito po yung tunay na magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan. At ilang Pasko na ba ang nagdaan pero hindi pa rin kayo nagkikita? Hindi na yan. Diba? Ni ate, ni Oo. kuya, yung iba mas masakit. Ni nanay, ni tatay, iba naman, ni kumpare, ni best friend. Hello! Kaya wag mong sayangin ang Paskong darating. Forgive. Pwede yung ba gamitin nyo itong panahon ito na, Yes. ano man po yung nangyari, patawarin nyo na. And who knows, this might be the best Christmas. Naalala ko nga sinabi ni Martin Luther King Jr. Sabi niya, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Ganon din yung hate cannot drive out hate. Only love can do that. Kaya sayang ang maganda din yung pagsasama noon, nasira dahil sa isang pangyayaring hindi makalimutan o mapatawad. Pero today, malamang, gagawan nyo na ng paraan. Para Tapos hindi na masayang. nagkasakitan na kayo. Tapos na yun. Pwede ba? Let's make this Christmas. Huwag na po natin sayangin ang Paskong darating. Magpatawaran. Sabi ni Thomas Monson, Christmas is forgetting self and finding time for others. It is discarding the meaningless and stressing the true values. Diba? Ang Christmas daw po ay pagkalimot sa sarili at pagbibigay ng importansya sa iba. At isang tabi na yung mga hindi gaano mahalaga. Totoo po, kung minsan, dahil na kaya hindi tayo mapatawad. Ako nasaktan eh. Ako ay napili. Ako. Inisip mo na yung sarili mo. Hindi mo naisip baka may nagawa ka rin sa kanila na nasaktan sila. Bakit hindi na kayo magpatawaran? Sayang yung Pasko. At kung ang Diyos nga nagpatawad sa ating kasalanan, sino pa tayo para hindi magpatawad sa iba? Bakit hindi mo siya dalawin ngayong Pasko? Yun, Diba? Dadalaw ko yun. Malayo-layo. Eh kung hindi mo kaya, di padalhan mo na lang Ay, tayo sa amin ang pagpapatawad. Mm. At sana maging simula na ito ng pagbabago sa inyong relasyon. Huwag sayangin ang Pasko. Magpatawad at kung kinakailangan, humingi ng tawad. Sabihin niyo po, hindi niyo kailangan na matindi to. Simple text. Yes. Kahit parang napaka-simple ng text, promise it will make a lot of difference in your relationship. Naku, sana marami tayong natutunan at sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko. Pasa mo. Magbibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko. Pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para hindi masayang ang Paskong darating. Sa ating episode na, Huwag sayangin ang Pasko. Review tayo. We discuss ulit number 1. Number 1, sayang ang Pasko kung matigas ang ulo at puso mo. Patawad ka na, may ka na ng tawad. Number 2. Ito naman, sayang ang Pasko kung hindi kayo magsasalo-salo. Totoo po Kasi yan. meron ganun sa galit, ayaw makita, wag na lang. Mm-mm. Diba? So, Christmas is all about love and family. It doesn't matter what we eat or what presents we give. Yeah. Oh, we get! Or we get, correct, as long as we have our family by our side. Alam niyo po, bihirang-bihira po yung pagkakataon ng lima pamilya magkasalo-salo. Yes. Sa busy po ng buhay natin, ang dami pong pangyayari, iilan lang na lang po yung araw na hinihila tayo ng Diyos magsama-sama. At isa po dyan ay Pasko. Pasko. Hiling ko lang po, wag na kayong gumawa ng ano-ano mang dahilan. In English, Excuses. excuses, okay? Para hindi pumunta sa salo-salo ng inyong pamilya. Okay? Kasi dahil mayroon kang sama ng loob o ganito. Kaya nga po, O yung iba nga hindi uma-attend kasi ayaw niyo magregalo. Okay. Inuna na nga natin yung paghingi ng tawad at pagpapatawad para po maayos na So wag niyong sayangin, please siguraduhin niyo kayo po ay magsalo-salo kahit anong pagkain. Hindi po Correct. importante kung ano kakainin. Ang importante kung sino kasama mo habang kayo ay kumakain. Eto Number number 3. Sayang ang Pasko kung naghihintay ka ng kapalit sa iyong regalo. Yan, problema yan. Alam niyo ba kapamilya, maraming tao ang malungkot kapag Pasko. Bakit? Dahil nagbigay sila ng regalo, pero mas mura ang ibinigay sa kanila. Nako po. Ang mas masakit. Yung iba, binigyan nila ng regalo, pero ang binigyan nila ay hindi Naka, nagregalo. ano
yung point ako yung masakit. Di ba sabi natin, Christmas is a day of giving. Wala naman sinabi ng receiving. My point is this. Ang point is this, you give. Pag binigyan ka, naka-receive, thank you. Oo, bonus na yun. Huwag mo na natin, bakit ang liit nito? Bakit mas mura to? Bakit ganito? Huwag na po. Kasi nasasayang po ang diwa ng Pasko. Ang diwa po ng Pasko ay pagbibigay. Correct. Tama po si Mama Evelyn. Kung may natanggap ka, bonus yun. Ibig sabihin, it's more than what is required. So, napaka-importante lang. Apit ang isip yun. Bibigay lang ako. Ako lang ang May magbibigay. matanggap, walang matanggap. Thank you. Because Christmas is a day where God is reminding us to give. So please po, huwag niyong palulungkutin ang buhay niyo dahil hindi maganda yung regalong binigay sa inyo. Para mga nanay, mga tatay, Oo. laki ng paghihirap ko sa anak ko. Si Lolo, si Lola, si Apo, laki ng hirap ko siya. Tapos binigyan. Hello, huwag niyo na palungkutin ang buhay niyo. Hindi naman nagbibigay ng regalo dahil binabayaran niya lahat ng ginawa mo sa iyo. Tandaan niyo po. Oo, Yeah. diba? Lahat ng ginawa mo sa kanya. Binigay mo yung mga bagay na yon dahil mahal mo sila. Hindi dahil gusto mo ibalik sa'yo. Naalala ko yung sinabi ni Thomas Monson, Christmas is the spirit of giving without a thought of getting. That should be Christmas! Yes. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, huwag kang maghihintay ng kapalit. Kung may magbibigay, thank you! Thank you! Thank you! Because Christmas, ang isip natin, ano ba yung maibibigay ko? Yes. Hindi yung matatanggap ko. Pag ganyan po ang ginawa nyo, hindi masayang Pasko. Pero, pag inintindi nyo yung matatanggap mo, dapat ganito, kulang ito, sasayangin nyo po ang Pasko. Kaya ang paalala po natin sa bawat isa para hindi masayang ang Pasko, magbigay ka ng walang hinihintay na kapalit. Remember that the happiest people are those Who are not getting those more. getting more. Hindi yung nakakakuha Not ng marami, but those giving more. Ito sinabi ni Jackson Brown. Totoo po, if you want to be happy this Christmas, kaya napasan niyo po, bakit ang batian natin pag Pasko? Merry Merry Christmas! Christmas. Merry meaning happy. Actually, yung merry is higher than happy. Ang merry po yung para bang galak na masayang masaya ka. Or Bakit? joyful. Okay, bakit po ang batian natin Merry Christmas? Kasi gusto natin maging masaya tayo lahat. At kung gusto niyo maging masaya tayo lahat, ito po dapat niyo gawin. Just give. Just give. Kahit walang matanggap. Promise po, you will experience a Merry Christmas. Number 4, sayang ang Pasko kung meron kang bago o regalo, pero ubus naman ang pera mo sa bangko. Yeah. Ito po, Diba? ito po isang sayang. Okay. Sir, kala ko ba magbibigay ng gift? Totoo po yun. Hindi po. Sir, paano magbibigay ng gift kung walang perang gagastusin at ubusin ang pera sa bangko? May punto naman po kayo. Ang punto po ito. Pwedeng magbigay ng gift, hindi mo kailangan isara ang bangko mo. Oo. May mga regalo na pwedeng ibigay sa mga taong importante sa inyo, pero hindi nga mabaon sa Alam mo, may kilala nga ako na appreciate niya yung regalo na nagamit ko. Alam mo yun, parang it's a privilege na ibinigay ko yung part na ginamit ko, naging parte ng buhay. Bibigyan po namin kayo ng Diba? ilang tips na pwede nyo gawin sa pagbibigay ng regalo. Okay, pakinig po kayo mabuti. Ano-ano yung mga pwede, okay, na pwede nyo gawin. Bigyan po kayo ng tips. Sabi po ni Mama Mili, number 1, mapapansin nyo po yung pre-love. Ano po yung pre-love? Wala kang pera, pero meron kang isang bagay na mahal na mahal. Gusto mo. O, halimbawa, may bag ka, ginamit mo na. Pero, mahal na mahal mo, ibig sabihin, naging parte ng buhay mo yon. Pwede mo ibigay, lalo na sa mga taong alam mo, ma-appreciate yun. May gastos? Diba? Wala. Number 2 na pwede mo i-gift. Meron kang mga bagay na dala-dala mo, suit-suit mo, biglang may kaibigan kakakilala mo, appreciate. Uy, ang ganda naman ng earrings mo! Uy, ang ganda naman ng bag mo! So meaning, alam mo gusto niya. Iyo yun. Gagastos ka ba? Pwede Hindi. mo ibigay. Pwede mong Kung kunin kaya mo, yun. ha? Ibalot mo, irregalo mo. Promise, masasayayin. Bakit? Gustong-gusto niya yun. So, masin niyo po, may mga regalong hindi kailangan pagkagastusan ng malaki para
maubos ang pera mo sa bangko. Oo. Kung hindi mo pwede bigyan in cash, pwedeng in kind. Tulungan mo. Samahan. Ang dami pong pwedeng gawin para Oo, magpasaya ng sometimes you can tao. even like you have talents in baking. Why don't you bake cookies, di ba? Natingin mo naman maa-appreciate ng ibang tao, pwede mo gawin yun. O pumunta ka, wala kang pera, Oo. punta ka dito, tita mo. Tita, malapit na ang Pasko. Kailangan nyo ba ng taong maglilinis ng Oo. patio nyo? A gift of service, di ba? Kailangan nyo ba ang taong bibili sa grocery? Correct. Nandito lang ako. And this will be my Christmas gift to you. Ang dami po. Kaya po yung mga bata, estudyante, you have a way. Alam niyo po isa sa tuwang-tuwa ang mga magulang at lolo at lola. Mga anak na walang pera para ibili ng regalo, pero magbibigay kayo ng regalo sa Pasko. Ay, naku, sobra po saya at tuwa ng nanay niyo. Lalo sabi mo, Mami, sa Pasko, ako lahat ang maghuhugas ng pinggan. Ay, naku, tuwang-tuwa ang nanay. Eto, walang gastos. Bakit mga kabataan, hindi natin i-honor ang ating mga magulang? Diba? Honor them, respect them, give them letter. Alam mo, Gratitude. minsan yung sulat, napakahalaga nun. Kesa sa regalo. Oo, yung mensahe na ibibigay mo para sa mga magulang ay grabe po. Ang balik, ang treasure, ang sarap-sarap sa pakiramdam kaysa sa nagbalot ka pa ng regalo. So, ibig sabihin, hindi kailangan magsara ang bangko para makabigay ng magandang regalo. Mamaya, tutuloy natin ang usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para hindi masayang ang Paskong darating. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mundo. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang discussion, magbibigay dahil mo tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchan ng Jane Rockstar Salon. Jane? Massage your scalp so regularly to grow your hair so lovingly. Keep the stress away and pray daily. Surely your hair will be healthy. Massage your scalp so regularly to grow your hair so lovingly. Keep the stress away and pray daily. Surely your hair will be healthy. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be whole. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa napakagandang tanong. Ano-anong dapat malaman at gawin para hindi masayang ang Paskong darating. Sa ating episode na, Huwag sayangin ang Pasko. Review lang tayo sa napag-usapan natin kanina para maalala nyo, huwag nyo makalimutan. Number 1, sayang. Sayang ang Pasko. Sayang Pasko kung mantigas ang ulo at puso mo. So, tambutan niya, gawin na yung dapat natin gawin. Yes. Number Number 2, two. sayang Pasko kung hindi kayo magsasalo-salo. Number 3, sayang ang Pasko kung naghihintay ka ng kapalit sa iyong regalo. Correct. Ito, nabanggit natin kanina, sayang ang Pasko kung meron kang bago, meron kang regalo, pero ubus naman ang pera mo sa bangko. Ayaw po namin yun. Gusto namin Merry Christmas. Pati bulsa nyo, Merry. Okay, number 5. Sayang ang Pasko kung babati ka ng Merry Xmas. Ayan, ito po isang Ay, napaka-importanting gusto namin ituro sa inyo. Bakit ba may mga tao bumabati ng Merry Xmas? Pag-isipan niyo po mabuti. kasi para Bakit? itong shortcut. Yeah. Kasi Merry Xmas yung iba naman, di ba? Huwag natin i-X si Christ sa Christmas. Kasi kaya nga Christmas because Christ is the meaning of Christmas. Dahil kung wala si Jesus Christ, wala namang Christmas. So, sa mga tao pong medyo nakalimot na, bakit may Pasko? Okay? May mga pagkakataon po talagang may nagbabati ng Merry Xmas. Wala naman sa puso nila yun. Nagaya lang sila, nakita nila yung may bumati, para mabawasan yung letrang isusulat o ipiprint, X na lang. Oo. Ang problema po nawawala po ang real essence ng Christmas kung wala po si Christ. Tandaan niyo po, kaya ang tawag po sa Christmas ay Christmas because it is actually Christ Mass.
Bakit po? Because Christmas is the day Jesus Christ was born. Kaya tinawag siya Christmas. Pag ginawa niyo pong Xmas, ano ibig sabihin? Walang ibig You sabihin crossed yung it out. araw na yun. Pangalawa, Otherwise, tinanggal niyo si Kristo doon sa Pasko, which is a very sad thing that is happening today. Oo, ang Christ ng Christmas ay nanggaling sa salitang Christ eh. Kaya sa darating ng Pasko, sana bumati tayo ng Merry Christmas or a Blessed Christmas. Totoo po yan. So, yun po please, kung for the past many years, nasanay kayo na, palitan po natin yan para hindi natin sayangin ang tunay na dahilan. Bakit may Pasko? Pagbate, kami po, ganito kami bate. Have a blessed and Merry Christmas. Kasi po, ang Pasko po talaga pinagpala. Kasi po, Diyos po ang nagkaloob nito sa atin. Kinakapitalize pa nga natin all caps yung Christ, yung mas maliit. Oo, diba? Number Number 6. 6, sayang ang Pasko kung hindi mo alam ang tunay na dahilan ng Pasko. Ito po yung pinakamatinding sayang. Masasayang po ang Pasko kung nag-Christmas party ka, nag-Christmas gift-giving ka, nag-Christmas celebration ka, nag-Christmas vacation ka, lahat ng Christmas ginawa mo. Pero hindi mo alam bakit may Christmas. Problema ka lang. Totoo yan. Alam nyo, kung hindi mo alam ang tunay na dahilan ng Pasko, nakakalungkot yan. Sayang na alam sayang mo ang bang marami, tama sinabi ni Sir kanina, maraming tao nagsiselebrate ng Pasko, pero hindi naman nila nauunawaan ang tunay na dahilan. Tandaan niyo po to. Diba? Maski maging ang mga atheist na Correct. hindi naniniwala kay Kristo o naniniwala sa Diyos, nagse-celebrate ng Pasko. Bumabati pa. Bumabati pa ng Merry Christmas. Kaya mapasin po, bakit nauso yung Xmas? Kasi nga po, may mga tao hindi naniniwala sa Christmas ng Pasko. Kaya ginagawa nila Merry Xmas. Yung iba naman po, ang bate, Happy Holidays because they don't believe in Christ. Pero sa mga sa inyo nanonood, naniniwala kayo kay Kristo, dapat Merry Christmas. At saka yung may ibang pananampalataya o na hindi naniniwala kay Jesus, di ba? Nagsiselebrate Sa-celebrate din ang eh. Christmas! Diba, may mga tao namang alam na ang Pasko ay araw ay pagsilang ni Jesucristo, pero hindi nila alam ang dahilan kung bakit isinilang sa lupa si Jesus So, tama, Christ, diba? Habang nanonood kayo, tatanungin ko po kayo. Alam niyo may Pasko, birth of Jesus. Tama. Naitanong niyo na ba sa sarili niyo? O nasagot niyo na ba yung tanong na, bakit kailangang ipanganak si Kristo dito sa lupang ibabaw? Yes. Kung hindi niyo po kayang sagutin yung dahilan ba't siya pinanganak, sayang po yung Pasko. Correct. Ikaw, alam mo ba talaga bakit may Pasko? Dahil sayang ang Pasko kung hindi mapapasayo ang regalo ng Pasko. Ito po, makinig po kayo ng po ito. May Pasko po dahil may linggo ng pagkabuhay. Sometimes, ang tawag po natin sa linggo ng pagkabuhay, Resurrection Sunday. Yes. Or, to most of us, na lumaki po sa ganitong kultura, ang tawag po natin, Pasko ng Pagkabuhay. Get niyo po, mga lolo at mga lola, alam niyo po ibig sabihin. So, ibig sabihin po, sa totoo lang po, sa atin, may dalawang Pasko. Unang Pasko, pinanganak si Kristo. Pangalawang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, ito po'y namatay si Kristo, pinako, tinubos ang ating mga kasalanan, nagkaroon ng Pasko ng Pagkabuhay para tubusin ang ating mga kasalanan. At kung sino man daw po'y maniniwala sa Kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yung po ang tunay na dahilan. Tama yun, ano? May Pasko dahil may linggo ng pagkabuhay, di ba? Ito yung kung walang Holy Week, hindi natin kailangan ng Christmas. Kaya ipinanganak si Jesus on Christmas Day ay para mamatay sa Biyernes Santo at mabuhay ng muli sa linggo ng pagkabuhay. Alam, to most of us Diba? Pilipinos, naintindihan niyo po to. Kasi bata pa tayo, ginagawa na natin to holiday pa nga sa atin. Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Yes. Pagkabuhay. Sana maintindihan natin yung tunay na dahilan ng Pasko. At ano ang dahilan ng lahat ng ito? Sabi ng salita ng Diyos, For God so loved the world that He gave His one and only Son. On Christmas On Day, Christmas Day, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. yun po bakit may Pasko. Kailangan tayo maniwala sa Diyos, di ba? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, kung kukunin tayo ni Lord sa araw na ito, saan tayo mabuti? Ang pangako po ng Diyos, ikaw maniniwala sa Kristo ng Pasko, na ito'y namatay at nabuhay ng muli sa Pasko ng Pagkabuhay o Resurrection Sunday. Naniniwala ka dyan at susurrender mo ang buhay mo at ibibigay mo sa Diyos at tatanggipin mo siya sariling tagapagligtas. Mapapasayo ang tunay na regalo ng Pasko, which is eternal. At malamang ang tanong ninyo, anong dapat gawin para paniwalaan
Sabi po ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead on Resurrection Sunday, you will be saved. Meaning, the gift Christ is offered to everyone, but only those who believe will receive the gift of Christmas. Ibig sabihin, Oo, ibig sabihin, ang Pasko po hindi po sa lahat ng tao. Yes. Ang Pasko po, binirigalo ng Diyos sa lahat ng tao. Pero hindi po lahat ng regalo matatanggap ng lahat ng tao. Kung sino lang po ang tatanggap kay Kristo, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang tunay na makakatanggap ng regalo. Kaya if you don't believe that Jesus was born to die for our sins, you will not receive the gift of Christ, which is salvation and eternity. Sana wag mong sayangin ang Pasko. Maniwala ka na pinanganak si Jesus Christ sa araw ng Pasko, namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sa Biyernes Santos, nangyari po yun, pero nabuhay na muli on Resurrection Sunday upang tubusin lahat ng ating kasalanan. Ito po ang aming baggati sa inyo. Isang pinagpalang Pasko sa inyo. Okay, ulitin lang natin ang ating pinag-usapan very, very quick. Ano ang dahilan at ano ang dapat malaman at gawin kapag tayo Para hindi masayang Para hindi ang masayang Paskong ang Pasko. darating. Yes, sa ating episode na Huwag sayangin ang Pasko. Number 1. huwag sayang ang Pasko kung matigas ang ulo. Number 2. Sayang ang Pasko kung hindi kayo magkasalo-salo. Sayang ang Pasko kung naghihintay ka ng kapalit sa iyong regalo. Sayang ang Pasko kung mayroon kang bago o regalo pero ubos naman ang pera mo sa Sayang bangko. Pasko kung babati ka ng Merry Xmas. Sayang ang Pasko kung hindi mo alam ang tunay na dahilan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami tayong tunay na pag-usapan. Tunay na pag-usapan na magpapalitan ng ating buhay at ng mga bata. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa binigay niyo kami ng pagkakataon. Paliwanag po sa mga nanonood ng programa ito. Pakinabang kayo. Ang dalangin ko po sa bawat nanonood ay tunay na maunawaan nila, malaman nila. At gawin nila ang dapat nila gawin upang ang Kristo ng Pasko ay mabuhay sa kanilang puso. Dalangin po namin na hindi masayang ang Pasko at magamit namin ang panahon ito para sa iyong kalulan. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen and And amen. amen. Laging tandaan, kung ano man ang naituloy ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. I-invitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programa ito sa susunod na episode. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Di Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang